Ang tunog ng mga makina ng eroplano ay pumuno sa loob ng isang makinis na private jet. Makintab na leather seats, gintong fixtures, at malamig na hangin mula sa mga nakatagong vents ay lumikha ng kapaligiran ng yaman at eksklusibo. Ito ay hindi isang masikip na commercial flight. Ito ay isang espasyo na nakalaan para sa makapangyarihan, mayayaman, at sa mga humihingi ng higit pa sa simpleng transportasyon. Si Manny Pacquiao ay tahimik na nakaupo sa isa sa mga upuan malapit sa gitna ng cabin. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maitim na slacks. Mukha siyang hindi katulad ng legendary champion na kilala ng milyon-milyon sa buong mundo. Walang entourage ng flashing cameras, walang mamahaling suite o maingay na alahas. Si Manny lang, ang maliit niyang team, at ang kanyang kalmadong presensya. Pero habang mas gusto ni Manny ang simplicity, ang kapaligiran sa paligid niya ay puno ng tension. Ang jet ay hindi basta luxury aircraft lang. Ito ay personal na pinamamahalaan ng chief flight attendant, isang babae na ipinagmamalaki ang control, order, at status. Siya ay nakaayos ng perpekto sa tailord uniform, buhok na mahigpit na nakatali, postura na matalim na parang maaaring tumaga. Bawat hakbang niya ay may otoridad, at bawat salita ay may gilid ng superiority. Mula pa sa simula, dismissive ang ugali niya sa team ni Manny. Nang humingi ang isa sa kanyang assistants ng extra blanket, itinaas niya ang kilay, bumulong ng kung ano sa ilalim ng hininga, at ibinalik na may kalahating pusong pagtapo ng tela. Nang humingi naman ng tubig ang isa pa ng magalang, huminga siya ng malalim ng dramatiko bago ibigay ang bote na parang inconvenience ito. Napansin ng mga pasahero, kakaunti man sila, ang paraan ng pagkilos niya. May nagpalitan ng awkward glances, may iba namang lumubog ng mas malalim sa upuan para hindi mapansin. Lumalamig ang enerhiya sa cabin sa bawat interaksyon. Si Manny, gayunpaman, nanatiling composed. Tahimik niyang pinapanood siya, mga kamay na nakatiklop sa kandungan, mata na malambot pero alerto. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng arrogance. Hindi ito ang unang beses na hinusgahan siya dahil sa kanyang humble appearance. Pero wala siyang sinabi. Ang unang tunay na spark ng conflict ay nang huminto ang flight attendant sa kanyang rounds sa upuan ni Manny. Tiningnan niya ito na maihalo ng impatience at disdain na parang nagtatanong kung bakit ang ordinaryong itsura na lalaki na ito ang nakaupo sa jet na ganito ang status. Everything okay here? Tanong niya, mas mukhang challenge kaysa service question. Yes, thank you, sagot ni Manny ng mahina, boses na pantay, ekspresyon na hindi natitinag. Nagtagal siya sandali, naningkit ang mata bago lumipat. Soble ito, pero ramdam ng lahat ang tensyon na tumataas na parang storm cloud na handa ng sumabog. At sasabog nga, dahil ang mangyayari pagkatapos ay hindi lang magpapashock sa bawat kaluluwa sa eroplanong iyon, kundi magpapaalala rin sa kanila ng aral na higit pa sa flight mismo. Nakatagpo ka na ba ng taong inarogan dahil lang sa itsura niya? Sabihin mo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe. Lumipas ang mga minuto at patuloy na pinutol ng private jet ang mga ulap ng maayos. Pero sa loob, makapal ang hangin, hindi dahil sa turbulence, kundi sa unspoken judgment. Ang matalim na heels ng flight attendant ay tumutunog sa polished floor habang naglalakad siya sa aisle, mata na kritikal na tumitingin sa team ni Manny. Isa sa assistants niya, isang binatang halos 20 pa lang, mahinang pinindot ang service button. Ngumiti siya ng magalang nang lumapit ito. Excuse me, miss. Pwede po ba akong makahingi ng tea? Tanong niya ng mahina. Ang labi ng attendant ay umikot sa smirk. Tea, ulit niya ng malakas na maririnig ng mga malapit na pasahero. Hindi ito cave. Ito ay jet. Matuto kang magkaiba. Tumingin siya sa likod at umalis, iniwan ang binata na namumula at nahihiya. May nagbulungan ang ilang pasahero, umuuga ang ulo. Sobrang obvious ng arrogance na imposibleng baliwalain. Si Manny, na nakaupo lang sa kabilang aisle, tumingin sandali sa assistant niya. Nagbigay siya ng maliit na tango, silent message, okay lang. Manatiling kalmado. Hindi nagtagal, humingi naman ang isa pang miyembro ng team ng maliit na adjustment sa cabin lighting. Huminga ng malalim ng dramatiko ang attendant, bumulong ng unbelievable sa ilalim ng hininga. Habang pinipindot niya ang buton, naging stage ang cabin ng jet, bawat interaksyon ay nagdadagdag ng tensyon, ng unis. Ramdam ng lahat na parang baloon na sobrang laki na, handa ng sumabog.
Pero ang breaking point ay dumating ng walang babala. Nang huminto ulit ang flight attendant sa upuan ni Manny, ang kanyang pasensya, o siguro ang pride niya, ay tuluyang naputol. Alam mo ba, sabi niya ng matalim, boses na malamig pero naririnig sa buong maliit na kabin. Karaniwang mas maraming respeto ang binabayad ng mga tao kapag nakasakay dito. Hindi sila basta tahimik na nakaupo katulad mo. Nakabitin ang mga salita niya sa hangin na parang lason. Nanigas ang mga pasahero. May tumingin sa baba, may nakatitig ng malapad, naghihintay ng sagot. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang tingin, ekspresyon na kalmado pero matatag. Ang respeto, sabi niya ng mahina. Dapat dalawang direksyon. Ang simpleng linya na iyon ay parang nagpasiklab sa kanya. Naningkit ang mata niya sa galit at bago pa makapag-react ang sinuman, lumipad ang kamay niya. Slap! Tumunog ang tunog sa kabin. Parang tumigil ang oras. May mga napahiyaw ang mga pasahero. Kalahating tumayo ang assistant ni Manny, kamao na nakaipit, habang ang iba ay nanatiling nakaupo sa stunned silence. Si Manny, gayunpaman, hindi gumalaw. Nanatili ang hapdi sa pisngi niya, pero walang galit sa mata. Nakaupo siyang perpektong tahimik, humihinga ng pantay, hindi sa kamay nito tumitingin kundi sa mukha, naghahanap, nagtatanong. Ang katahimikan sa kabin ay nakakabingi. Naghihintay ang lahat. Sasabog ba sa galit ang champion? Magre-retaliate ba ang team niya? Makikialam ba ang security? Pero si Manny Pacquiao, ang lalaking nakipaglaban sa pinakamaingay na arena sa mundo, ay pinili ang katahimikan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. At sa katahimikang iyon, lumaki nang hindi kayang tiisin ang suspense. Dahil ang susunod na mangyayari, walang makakalimutan sa eroplanong iyon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Manny? Mananatili ka bang kalmado o lalaban ka? Comment sa baba at siguraduhin mong mag-subscribe dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay magpapashock pa sa iyo. Nanatili pa rin ang hapdi ng sampal sa hangin. Naka-frozen ang mga pasahero, mata na naglilipat sa pagitan ng flight attendant at ng lalaking sinampal niya. Si Manny Pacquiao ay hindi tumayo. Hindi siya sumigaw. Simpleng nag-adjust lang sa upuan na parang mas higit pa sa sampal ang nasipsip niya. Sinipsip niya ang bigat ng takot at kalituhan ng buong cabin. Ang team niya, gayunpaman, nahihirapang manatiling composed. Isa sa assistants, hindi na makapagpigil, bumulong, "Sir, hayaan niyo po kaming bahala. Sobrang labis na to." Kamao niya na nakaipit, panga na nakakuyom. Isa pa ang sumandal pasulong, handa nang tumayo para ipagtanggol si Manny. Pero itinaas ni Manny ang kamay, pinapahinto sila. Hindi, sabi niya ng kalmado. Umupo kayo. Ang otoridad sa boses niya ay hindi malupit, pero matatag, tulad ng utos ng isang lalaking nakipaglaban sa walang katapusang laban, at natutunan na hindi panalo ang galit sa tunay na digmaan. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa flight attendant. Sa pagkamangha ng lahat, hindi galit ang ekspresyon niya. Mausisa ito. Pwede ba akong magtanong, sabi ni Manny ng mahina. Napakurap ang attendant, nagulat sa kalmadong tono. Ano, tanong niya ng matalim. Bakit ka galit na galit? Ang mga salita niya ay sadya, mahina pero may bigat na tumatago sa tensyon. Naningkit ang mata niya. Excuse me. Hindi mo pa ako kilala, tuloy ni Manny. Pero ang mata mo, galit na bago mo pa itaas ang kamay. Bakit? Sumandal ang mga pasahero pasulong, na-captivate. Narito ang isang lalaki na mailahat ng dahilan para lumaban, para tawagin ang authorities o humingi ng ganti. Pero sa halip nagtanong siya. Tumawa ng mapanlin lang ang attendant. Huwag kang maglaro sakin. Akala mo ba dahil tahimik kang nakaupo, mas mabuti ka kaysa sa iba? Mga katulad mo nakita ko na marami. Itinagilid ni Manny ang ulo. Mga katulad ko. Ibig mong sabihin fighters, athletes, o basta mga hindi mukhang bagay sa jet na ganito. Nanipis ang labi niya, pero walang sagot. Hindi pinilit ni Manny. Sa halip, sumandal siya ng bahagya, kamay na nakatiklop ng kalmado. Kapag sinampal ka ng isang tao, sabi niya ng mahina, halos sa sarili pero sapat na marinig ng lahat. Inaasahan ng mundo na sampalin mo rin pabalik, pero minsan ang pagtatanong kung bakit ay mas magandang laban. Nabitin ang mga salita, mabigat at nakakapag-isip.
Nagpalitan ng uneasy glances ang assistants niya, nahahati sa frustration at admiration. Nagbulungan ng mahina ang mga pasahero sa isa't isa. Sa wakas, nagsalita ulit si Manny, sabihin mo sakin, kung may ganyan ang trato sa'yo, kung walang dahilan kang disrespectin, ano ang gagawin mo? Nakabitin ang tanong sa hangin na parang salamin, pinipilit ang lahat na mag-isip sa sarili. Lumipat ng hindi komportable ang flight attendant, nagsimulang mag-crack ang composure niya. Sa maikling segundo, may kakaibang kumislap sa mata niya. Hindi arrogance, hindi galit, kundi mas tao, sakit. Napansin ni Manny. Lagi niyang napapansin. Minsan, tuloy niya ng mahina. Kapag galit ang tao sa iba, dahil nasasaktan sila sa loob. Totoo ba iyon? Tahimik ang cabin, bawat pasahero ay fully absorbed na, naghihintay ng sagot niya. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, biglang tumalikod at naglakad patungo sa galley, likod na matigas, hakbang na malakas. Pero kahit sa pag-alis na iyon, ramdam ng mga pasahero ang shift. May na-stare sa loob niya, kahit ayaw niyang aminin. Dahan-dahang huminga si Manny at ipinikit ang mata sandali na parang nag-aalay ng silent prayer. Nanatili ang marka ng kamay sa pisngi niya, pero hindi na tinag ang dignidad niya. At sa dignidad na iyon, nagsimula na talaga ang tunay na laban. Kung ikaw ang nanonood nito, kanino ka kakampi? Sa kalmado ni Manny o sa galit ng team niya? Ang tunog ng makina ay pumuno sa katahimikan pagkatapos ng confrontation. Nagbulungan ng mahina ang mga pasahero, sinusubukang intindihin ang nangyari. Nanatiling tahimik si Manny, tingin na kalmado, pero ang mga salita niya ay umalinggao sa isip ng flight attendant habang nawawala sa galley. Sa unang beses sa flight na iyon, nag-crack ang flawless mask niya. Sumandal siya sa counter, kamay na nanginginig habang nakahawak sa gilid. Mas masakit ang guilt kaysa sa sampal na ibinigay niya. Tumataas baba ang dibdib niya habang sinusubukang huminga. Ang tanong ni Manny ay sumusunod sa kanya, bakit ka galit na galit? At sa tahimik na sandaling iyon, malayo sa mata ng mga pasahero, bumalik ang isip niya sa nakaraan. Taon na ang nakalipas, hindi siya ang poised at perpektong uniformed na babae na nakikita ngayon. Bata pa siyang dalaga sa masikip na barangay. Nahihirapan ang pamilya sa bills. Ang nanay niya ay nagtatrabaho ng matagal para lang makakain. Ang tatay, dating backbone ng bahay, umalis, iniwan ang nanay na mag-isa sa pasanin. Natuto siyang maaga na hindi madaling ibinibigay ang kindness ng mundo. Naalala niya ang mahabang pila para sa libre na pagkain, tapos may bulungan sa likod tungkol sa mahirap na pamilya sa block. Naalala ang pang-aasar sa school dahil sa second-hand clothes. Sa 15 anyos, unang trabaho niya ay paglilinis ng mesa sa dinner. Bihirang tumingin sa mata ang customers. Sumisigaw ng orders, nagrereklamo kapag mabagal, at umaalis na walang thank you. Gabi-gabi siyang nagtratrabaho, umuwi para makita ang nanay na umiiyak ng tahimik sa bills na hindi bumababa. Noon siya gumawa ng vow, hindi na muling titingnan ng pababa ang sinumansakin. Sa paglipas ng taon, naging matigas ang vow na iyon. Umakyat siya, nag-aral, double shifts, hanggang makarating sa coveted role bilang flight attendant sa luxury jets. Sa mata ng iba, polished, successful, untouchable. Pero sa loob, bawat slight, bawat dismissive glance mula sa nakaraan ay buhay pa rin na parang anino, bumubulong na hindi pa rin sapat. Kaya nagtayo siya ng pader ng arrogance, ng superiority. Mas madali na alipustahin ang iba bago sila makapag-alipusta sa'yo. Mas madali ang kontrol kaysa mag-risk na masaktan ulit. Pero nang makita niya si Manny Pacquiao na simpleng damit, tahimik na nakaupo kasama ang maliit na team, bumalik ang lumang takot. Sa kanya, mukha siyang katulad ng mga hinintay niya sa dinner, mga hindi tumitingin sa mata, mga humusga. Hindi niya nakita ang world champion, ang senador, ang philanthropist. Nakita lang niya ang refleksyon ng sariling masakit na memories. Ang galit niya ay hindi kay Manny. Sa sarili niya, sa nakaraan, sa mundong hindi kailanman mabait. At nang tanungin siya ni Manny, bakit ka galit na galit? Tinusok nito ang armor na binuo niya sa loob ng maraming taon. Sa galley, namula ang mata niya. Ayaw niyang tumulo. Mabilis niyang pinunasan ang mukha, inayos ang buhok, pinilit ibalik ang mask. Pero napansin na ng mga pasahero ang kawalan niya. Si Manny, nakalmadong nakaupo, napansin din. Nang bumalik siya sa cabin, hindi na matalim ang hakbang.
Hindi na matalim ang boses. May shift sa loob niya. Tumingin siya sandali kay Manny at nakita walang husga sa mata nito, compassion lang. At iyon ang simula ng kanyang pag-unravel. Ang moment na malalaman na ng lahat ang katotohanan sa likod ng babaeng akala nila ay arrogant lang. Nagsimulang lumamig ang tensyon sa kabin, pero hindi dahil nakalimutan ang sampal. Dahil tinanggihan ni Manny Pacquiao na sumagot sa galit. Ang katahimikan at mahinang tanong niya ay nag-shift ng enerhiya, nag-iwan ng curiosity at uniis sa mga pasahero. Pero hindi pa tapos si Manny. Nakita niya ang isang bagay sa mata ng attendant bago siya umalis. Isang flicker ng sakit na hindi tugma sa matitigas na salita. At si Manny ay lumaki sa hirap. Alam niya ang itsura ng taong may mabibigat na pasanin. Kaya habang lumilipas ang minuto, tahimik na sumandal si Manny sa isang nearby steward, isang junior crew na tahimik na nanonood sa lahat. Sabihin mo sakin, sabi ni Manny ng mahina. Kilala mo ba ang kwento niya? Yung nag-serve sa atin? Nagdalawang isip ang young steward, tumingin ng nerbiyos sa easel patungo sa flight attendant. Pero ang kalmadong ugali ni Manny ay nagbigay ng reassurance. Sir, bulong niya. Marami na siyang pinagdaanan. Akala ng iba malamig siya, pero bumaba pa ang boses. Extra shifts siya. Nakita ko siyang double duty, minsan 3 araw sunod-sunod, laging nag-volunteer mag-cover para sa iba. Hindi siya masyadong nagsasalita tungkol dito. Tumango ng dahan-dahan si Manny. At ang pamilya niya? Lumambot ang mata ng steward. May sakit ang nanay niya. Cancer siguro, medical bills. Halos lahat ng kinikita niya ay ipinapadala sa bahay. Itinatago niya, pero nakita ko siyang umiiyak mag-isa sa galley. Tumimbang ang mga salita na parang bato sa katahimikan. Tahimik ang mga assistants ni Manny na kanina ay galit na nagbubulungan. Ang mga pasaherong nakarinig ay nagpalitan ng guilty looks. Nagsimulang matunaw ang imahe ng malupit, arrogant na attendant, pinalitan ng mas komplikado, isang babaeng lumalaban sa hindi nakikitang laban. Sumandal si Manny, mukha na thoughtful. Nakikita lang ng tao ang mask, bulong niya, higit sa sarili. Pero hindi nila nakikita ang mga peklat sa likod nito. Nagsimulang lumakas ang bulungan sa kabin. Isang businessman sa front row ay bumulong sa asawa, maisip mo bang magtrabaho habang may sakit na magulang sa bahay? Umuga ang ulo ng isa pang pasahero, malinaw na nahihiya sa pagtawa niya kanina nang imok ng attendant ang assistant ni Manny. Kahit ang young team members ni Manny ay nag-shift ng hindi komportable. Yung kanina gustong mag-confront ngayon ay tumingin sa sapatos, guilt na pumapalit sa galit. Pagkatapos, halos on cue, bumalik ang flight attendant. Balik na ang composure, crisp ang uniform, maayos ang buhok. Pero nang makita niya ang mata ni Manny, malambot, matatag, puno ng empathy, may nag-falter sa loob niya. Ma'am, sabi ni Manny ng mahina habang dumadaan siya, boses na kalmado at matatag. Marami ka ring dinadala, siguro sobra na. Natigilan siya, kamay na humigpit sa tray na dala. Mas malalim ang tinamaan kaysa sa gusto niyang aminin. Pinapanood na ng malapit ang mga pasahero, nararamdaman ang katotohanang malapit ng mailabas. Hindi itinaas ni Manny ang boses. Hindi siya nag-akusa. Sa halip, tanong ng mahina, bakit mo itinatago ang sakit mo sa likod ng galit? Sumikip ang lalamunan niya. Gusto niyang sumagot ng matalim, I deflect, ibalik ang kontrol. Pero sa ilalim ng bigat ng maraming mata, nag-crack ang armor niya. Sa unang beses, mukha siyang hindi untouchable professional kundi isang pagod na anak na hinatak ng buhay. Nanginginig ang boses niya ng bumulong. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Sabi mo sa amin, sabi ni Manny. Hindi utos ang tono, imbitasyon. Tahimik ang cabin. Parang nawala pa ang tunog ng makina sa background habang sumandal ang bawat pasahero. At sa wakas, hindi na makapagpigil, nagsalita ang attendant. Una ay halting ang mga salita, tungkol sa sakit na nanay, endless hospital visits, medical bills na mas mataas pa sa kayang akyatin, tungkol sa long hours, laging humingiti sa passengers na hindi man lang nagtatanong ng pangalan niya, tungkol sa bitterness na tumubo sa loob. Ang shield na itinayo niya para walang makakita kung gaano na siya kalapit sa pagkabasag. Habang nagsasalita siya, kumalat ang bulungan sa mga pasahero. Shock, sympathy, kahit shame sa mukha nila.
Ang mga dating humusga sa kanya ngayon ay nakikinig ng malapad ang mata, realizing na mali ang pagkakaintindi nila sa kanya. Nang matapos siya, mabigat ang katahimikan na puno ng emosyon. Ang babaeng sumampal kay Manny Pacquiao ay nakatayo na ngayon sa harap nila, hindi bilang arrogant attendant, kundi bilang anak, survivor, fighter sa sariling paraan. Tumango ng dahan-dahan si Manny. Hindi piti ang ekspresyon niya, deep respect. Ngayon naiintindihan ko na, sabi niya ng mahina. At ganun na lang, lumabas ang katotohanan. Ang babaeng akala nilang villain ay inihayag bilang may invisible battles. Nagbago ng buo ang perspective ng mga pasahero. Handa na ang stage para sa susunod, isang transformation na hindi inaasahan ng sinuman. Nakakita ka na ba ng hinusgahan mo nang hindi mo alam ang kwento, tapos nagulat ka mamaya? I-share ang experience mo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang paraan ng pagtugon ni Manny susunod ay magpapagalaw sa puso mo. Nakabitin ang katotohanan sa hangin na parang mabigat na ulap at ramdam ng mga pasahero ang pressure nito. Ang kwento ng flight attendant, raw, hindi pinakintab, deeply human, ay nag-alis ng galit, arrogance, at inihayag ang hindi maikakaila, sakit. Tahimik na nanatili si Manny Pacquiao sandali, kamay na nakatiklop sa kandungan, mata na hindi umaalis sa kanya. Ang katahimikan ay hindi uncomfortable. Makapangyarihan ito. Naghintay ang lahat, alam na sasagot siya. Hindi sa kamao, hindi sa pride, kundi sa mas malaki. Sa wakas, tumayo si Manny. Ang maliit niyang katawan ay hindi nagtataas sa kabin tulad ng mas malaking lalaki, pero ang presensya niya lang ay pumupuno sa espasyo. Lumapit siya sa attendant, ekspresyon na kalmado pero matatag, tono na mababa at thoughtful. Malakas ka, sabi niya. Marami kang dinadala kaysa sa karamihan, pero ang tunay na lakas ay hindi ibig sabihin mag-isa kang magdadala nito. Nagbukas ang labi ng attendant, pero walang lumabas na salita. Nanginginig ang mukha niya, pride at vulnerability na nagbabanggaan sa storm na hindi na niya maitago. Tumingin si Manny sa assistant niya, tapos bumalik sa crew. Deserve niya ang respeto, hindi ridicule. Mabilis tayong humusga, pero hindi natin nakikita ang mga laban na pinaglalaban ng iba araw-araw. Huminto siya, tinitingnan ang mga pasahero. Ilan sa atin ang nagrereklamo kapag mabigat ang buhay? Pero narito ang isang babae na dinadala ang pamilya sa balikat at nagsiserve pa rin sa iba kahit nasasaktan na ang puso niya. Nag-shift ng hindi comfortable ang businessman sa front row. Isang young couple ay tumingin sa baba, nahihiya sa giggles nila kanina sa expense niya. Nagbago ang buong mood ng jet. Pagkatapos, hinukay ni Manny sa bulsa ng jacket niya. Kinuha niya ang maliit na leather wallet, simple at luma, ang uri na inaasahan mo mula sa taong hindi nakalimutan kung saan galing. Mula rito, kinuha niya ang check. Ang numerong isinulat niya ay mas malaki kaysa inaasahan ng sinuman, sapat para sa months ng hospital bills, siguro higit pa. Ibinigay niya ito sa attendant. Matatag ang boses niya, halos fatherly. Hindi ito charity, sabi niya. Ito ay recognition. Recognition na mas nagtatrabaho ka kaysa sa karamihan at gayon pa man nakikita lang ng tao ang galit mo. Nakikita ko ang struggle mo. Hayaan mong maging paalala ito na hindi ka nag-iisa. Nanginginig ang kamay niya habang tinatanggap ang check, mata na malapad sa disbelief. Sa unang beses sa flight, tumulo ang luha, mainit, walang pigil at totoo. Maikling tinakpan niya ang mukha. Nag-shatter ang professional mask niya. Sumabog sa soft murmurs ang cabin. May nagpalakpak ng mahina, may tumango na may moist eyes. Ang mga dating humusga sa kanya ngayon ay nakaramdam ng hapdi ng shame mixed with admiration. Pero hindi pa tapos si Manny. Lumapit siya sa mga pasahero, mga salita na may bigat ng experience. Lumaki ako na wala, sabi niya sa kanila. Alam ko ang pakiramdam na tinitingnan ng pababa, na i-dismiss dahil sa itsura, sa perang wala. Pero bawat tao na makikita mo ay may kwento na hindi mo nakikita. At minsan ang pinakamatigas na puso ay mga puso lang na nabasag ng maraming beses. Tahimik ang buong eroplano. Kahit ang tunog ng makina ay parang nawala sa ilalim ng gravity ng mga salita niya. Ang flight attendant, hawak pa rin ang check, tumingin sa kanya ng bagong mata. Ang galit na dating nagpapagana sa kanya ay natunaw, pinalitan ng gratitude na sobrang overwhelming na mahirap magsalita. Bakit? Bulong niya, boses na nanginginig.
Bakit mo ginawa to? Umiti ng mahina si Manny. Dahil minsan may tumulong sa akin ng hindi ko deserve at binago nito ang buhay ko. Siguro maaari ring baguhin nito ang sayo. Halos bumagsak ang tuhod niya sa bigat ng kindness. Gumugol siya ng mga taon sa pagprotekta sa sarili mula sa kalupitan ng mundo. Hindi inaasahan na darating ang compassion mula sa mismong lalaking kanyang disrespectin. Nagsimulang magpalakpak ng mas malakas ang mga pasahero, puno ang kabin ng tunog. Hindi para sa pera, hindi para sa grand gesture, kundi para sa spirit sa likod nito. Para sa justice na nakabalot sa humility, para sa inspiration ng isang lalaking lumalaban hindi sa kamao, kundi sa grace. Ang attendant, hindi na makapagpigil, yumuko ang ulo. Sorry po, bulong niya sa luha. Sa lahat, sa paraan ng pagtrato ko sa inyo. Hindi ko alam. Inilagay ni Manny ang mahinang kamay sa balikat niya. Hindi natin alam, sabi niya. Kaya dapat piliin natin ang kindness. Sa moment na iyon, kumpleto na ang transformation, hindi lang para sa attendant, kundi para sa lahat sa flight na iyon. Ang sampal na dating nag-shock sa cabin ay memory na lang ayon, natabunan ng mas malalim na aral ng empathy, humility, at second chances. At kahit libu-libong talampakan sa himpapawid, parang grounded ang bawat kaluluwa sa board, rooted sa katotohanang mas malaki kaysa sa kanila. Kalaunan ay humupa ang palakpakan sa cabin. Pero ang feeling na iniwan nito ay hindi kayang baliwalain ng sinuman. Hindi ito yung palakpakan pagkatapos ng performance o grand speech. Ito ay tunog ng respeto ng mga taong realizing na nakasaksi sila ng life-changing moment. Ang flight attendant, hawak pa rin ang check na nanginginig ang daliri, pinunasan ang luha at tumayo ng mas tuwid. Pareho pa rin ang uniform, pareho ang posture, pero may shift sa aura niya. Ang sharpness na dating may arrogance ay naging malambot na humility. Tumingin siya kay Manny Pacquiao, boses na nanginginig. Sir, hindi ko deserve to, hindi pagkatapos ng ginawa ko sa inyo. Umiti ng mainit si Manny. Mali ka roon. Lahat deserve ng chance na tumaas sa struggles nila. Hindi mo na kailangang hayaan ang sakit mo na maging galit. Mas malakas ka dyan. Ang mga salita niya ay hindi lang sa puso niya tumama, kundi sa lahat. Para sa businessman sa front row na nag-roll eyes kanina. Para sa young couple na nag-giggle sa harsh tone niya. Para sa assistants ni Manny na gustong mag-argument kanina. Ngayon, realizing nila ang katotohanan, lahat sila ay guilty ng mabilis na paghusga, ng pagpili ng annoyance kaysa empathy. Bumaba ang ulo ng attendant, pagkatapos dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Manny, hindi para mag-shake bilang equal transaction, kundi para hawakan bilang gesture ng respeto. Nanginig ang boses niya. Salamat po sa pagkakita sa akin nang walang iba ang nakakita. Mahinang pinisil ni Manny ang kamay niya. Lahat tayo nakikita. Minsan kailangan lang natin ng paalala. Hindi na tense ang atmosphere sa cabin. Tender ito. Ang mga pasaherong dating umiiwas ng tingin ngayon ay nagpapalitan ng nods ng understanding na parang silently agreeing na dalhin ang aral na ito sa sariling buhay. Kahit ang junior crew member na mahinang nag-share ng backstory niya ay mukhang relieved na parang nabawasan ang pasanin sa dibdib niya rin. Tahimik na nakaupo ang team ni Manny, humbled. Inaasahan nila na lalaban ang leader nila, ipagtatanggol ang sarili, siguro gamitin ang status para humingi ng sorry. Sa halip, pinili niya ang compassion, at sa paggawa niyon, ginawa niyang inspiration ang maaaring naging ugly confrontation. Nag-excuse ang flight attendant sandali at nang bumalik, iba na siya. Hindi na matalim at impatient ang hakbang. Dahan-dahan, intentional at may genuine smile. Nang mag-serve ng drinks, totoo ang thank you. Nang magsalita, gentle ang tono. Wala na ang mask, siya na lang talaga. Napansin ito ng mga pasahero. May nagbigay ng kind words, may small gestures of appreciation. At kahit hindi nawala ang burdens niya, may nagbago. Hindi na siya nagdadala mag-isa. Sumandal si Manny sa upuan, tahimik na nanonood. Hindi niya kailangan ng recognition, palakpakan o papuri. Para sa kanya, ang transformation ay sapat na. Alam niya na mas matatandaan ang aral na ipinanganak mula sa sampal kaysa sa sampal mismo. Habang patuloy na lumilipad ang jet sa ulap, ipinikit sandali ni Manny ang mata, bumulong ng silent prayer. Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng minsang nakita siya bilang easy target ng frustration.
Nanalangin siya na makahanap ito ng healing, na gumaling ang nanay niya, at na hindi na muling magdadala ng ganoong bigat ng walang kindness na susuporta. Sa oras na lumapag ang jet, lumapit ang flight attendant kay Manny ng huling beses. Bahagya siyang yumuko, matatag na ang boses ngayon. Sir, hindi ko po makakalimutan to. Nangako po akong gagawin ko ng mas mabuti para sa passengers ko, sa pamilya ko, at sa sarili ko. Maliit na tango ang ibinigay ni Manny. Iyon lang ang hinihingi ng sinuman. Gawin ng mas mabuti at ipasa ang kindness kapag may pagkakataon. Tahimik na lumabas ang mga pasahero mula sa jet, bawat isa ay dala ang kwento. Hindi lang sila nakasaksi ng famous boxer sa action. Nakasaksi sila ng power ng humility at compassion sa 30,000 feet. Para sa ilan, paalala na maging kinder sa daily lives. Para sa iba, lesson sa humility. Pero para sa lahat, moment na dadalhin nila ng matagal pagkatapos lumapag ang gulong. At para sa flight attendant, iyon ang araw na tumigil siya sa pagtatago sa likod ng galit. Ang araw na na-realize niya na ang pagiging tunay na ay maaaring magbago ng lahat. Gaano kadalas natin hinuhusgahan ang tao base sa actions nila nang hindi alam ang sakit sa likod? Ang kwento ni Manny ay nagpapaalala na ang kindness ay may kapangyarihang mag-transform, hindi lang individuals, kundi buong kwarto. Kung na-touch ang puso mo nito, huwag kalimutang like, share, at mag-subscribe. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood dahil mahalaga rin ang kwento mo.